May isang lalaki na matagal nang nagmamahal sa isang babae, magkaibigan sila, magkalapit. Halos araw-araw silang nagkikita, nagtatawanan, nagkukwentuhan. At sa tuwing umuuwi siya, may naiwan siyang ngiti sa mukha nito. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag, pero hindi siya kumikilos. Hindi dahil takot siya, hindi dahil hindi niya alam ang gusto niya, kundi dahil hindi niya alam at talagang hindi niya alam kung nararamdaman din ng babaeng iyon ang lahat ng bagay na nararamdaman niya. Baka kaibigan lang talaga niya ako. Baka ganyan lang talaga siya sa lahat. Baka naiisip ko lang. At sa bawat araw na lumipas, sa bawat pagkakataong hindi siya kumilos, naging mas malayo ang posibilidad. Hindi dahil nawalan ng pagkakataon, kundi dahil pinalipas niya ito. Hayaan niyang lumipas. Pinanood lang niya. At isang araw may ibang lalaki na ang humawak sa kamay ng babaeng iyon. Ito ang trahedya ng lalaking hindi natutong magbasa ng mga senyal. Hindi ito kwento tungkol sa pag-ibig na nabigo. Ito ay kwento tungkol sa karunungang hindi natututo. Ang karunungang makita ang katotohanan na nakaharap na sa iyo, ngunit pinili mong hindi tingnan. Sinabi ni Epicteto, isa sa mga pinakadakilang pilosopo ng Stoicismo, huwag hilingin na ang mga pangyayari ay mangyari ayon sa kagustuhan mo. Sa halip naisin mo na ang iyong kagustuhan ay maging ayon sa mga pangyayari at mabubuhay kang maayos. Ang kahulugan nito sa konteksto ng relasyon, simple lang. Ang katotohanan ay naroroon na. Nakikita mo na ito. Ang tanong lang ay, handa ka na bang tanggapin ito? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang problema ng karamihan sa mga lalaki ngayon ay hindi kawalan ng pagkakataon. Ang problema ay kawalan ng kamalayan. Tayo ay lumaki sa isang kultura na nagtuturo sa atin na ang pagmamahal ay dapat na malinaw, tiyak at walang alinlangan. Na kung gusto ka ng isang babae, sasabihin niya ito ng direkta. Na kung hindi pa sinasabi, ibig sabihin ay wala pang nangyayari. Pero ang katotohanan, hindi ganyan ang gana ng mga tao. Hindi ganyan ang gana ng pagmamahal. Ang pagmamahal, lalo na sa simula, ay bihirang ipahayag sa salita. Ito ay ipinapahayag sa mga galaw, sa mga titig, sa mga sandali na akala mo ay walang kahulugan, pero puno pala ng lahat ng kahulugan sa mundo. At ang lalaking hindi natutong magbasa ng mga galaw na yon, palagi siyang huhuli. Palagi siyang magiging kaibigan lang. Hindi dahil siya ay hindi karapat-dapat, kundi dahil hindi niya nakita ang pintuan na bukas na para sa kanya. Pag-usapan natin ito ng seryoso. Naniniwala ang maraming lalaki na ang pagsusuri sa ugali ng isang babae ay isang uri ng overthinking. Na mas macho ang maging manhid kaysa maging sensitibo. Na ang pagbibigay pansin sa mga detalye ay tanda ng kahinaan. Pero ayon sa Stoic na filosofiya, ang prosoche, ang salitang Griego para sa pansin sa sarili at sa kapaligiran, ay isa sa pinakamataas na anyo ng karunungan. Ang Stoic ay hindi manhid. Ang Stoic ay maliwanag ang paningin. Nakikita niya ang katotohanan ng walang pagbabaluktot, ng walang takot, ng walang pag-asa na ang katotohanan ay maging iba sa kung ano ito. At kapag nakita na niya ang katotohanan, kumikilos siya ng may dignidad at tapang. Kaya ang tanong ngayon ay ito, alam mo ba ang mga senyal? Nakikita mo ba ang mga ito? O tinatanggap mo lang ang kawalan ng kaalaman bilang isang dahilan para hindi kumilos? Isipin mo ang ganitong sitwasyon. Mayroon kang kaibigan, babae, malapit sa iyo. At sa loob ng ilang buwan may mga bagay na nangyayari na hindi mo masyadong binibigyang pansin. Kapag nagkwekwento ka ng isang bagay na nakakatawa, siya ang pinakamalakas na tumatawa. Kahit hindi naman masyadong nakakatawa ang kwento mo. Kapag may problema ka, siya ang unang lumapit sa iyo. Hindi sa text. Personal. Gustong-gusto niyang makita ang mukha mo kapag nalulungkot ka. Kapag may ibang babae na lumalapit sa iyo, napapansin mo na bahagyang nagbabago ang mukha niya. May isang segundo lang na may makikita kang hindi mo masyadong maipaliwanag. At pagkatapos, ngumingiti na naman siya parang wala namang nangyari. Kapag nagkwekwento siya sa iba, kapag siya ay nasa grupo, palagi siyang nakatingin sa iyo. Hindi upang makuha ang iyong atensyon, kundi para makita ang iyong reaksyon. Para malaman kung tumawa ka rin. Para malaman kung nandoon ka pa rin. Kapag in-adjust niya ang kanyang schedule para lang makasama ka. Kahit sandali lang.
Kahit maliit na bagay, kapag tinatandaan niya ang mga bagay na sinabi mo, ang mga detalye na hindi mo inaasahang maalala ng kahit sino, ang paboritong pagkain mo, ang pangalan ng pusa mo nung bata ka, ang pangitain mong pangarap na hindi mo sinabi sa lahat. Ngayon sabihin mo sa akin, kaibigan lang ba ito? O may ibang bagay na nagsasalita sa pagitan ng mga salita? Ito ang punto na kailangan nating pag-usapan ng seryoso. Sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang mga meditasyon, kung nahihirapan kang maunawaan ang isang bagay, huwag idagdag ang iyong sariling pagkaintindi. Tingnan mo lang ang bagay sa kung ano ito. Ang karamihan sa mga lalaki ay may dalawang maling tendensya pagdating sa mga sinyal ng isang babae. Una, ang mag-overinterpret. Ang makita ang kahit anong simpleng bagay bilang tanda ng pagmamahal. Ang bawat ngiti ay ituring na pahayag ng puso. Ang bawat kumain ka na ba ay ituring na deklarasyon ng pagmamahal. Ito ang lalaking palaging nagpapaasa sa sarili. Pangalawa, ang mag-underinterpret. Ang ibuwis ang lahat ng malinaw na senyal sa pangalan ng baka naiisip ko lang. Ang patakbuhin ang bawat positibong palatandaan sa pamamagitan ng isang makina ng pagdududa hanggang walang natira. Ito ang lalaking palaging nalulugmok sa pagsisisi. Ang stoic na paraan ay nasa gitna. Hindi hype, hindi denial. Malinaw na paningin. At para magkaroon ng malinaw na paningin, kailangan mo munang malaman kung ano ang talagang hinahanap mo. Unang senyales, ang kalidad ng kanyang atensyon. May pagkakaiba sa pagitan ng atensyon at ng kalidad ng atensyon. Kapag nakikipag-usap ang isang babae sa iyo bilang kaibigan lang, ang kanyang atensyon ay pabago-bago. Mayroon siyang ibang iniisip. Sumasagot siya habang tinitingnan ang kanyang telepono. Nakikinig siya, pero hindi niya ikaw ang sentro. Pero kapag may gusto ang isang babae sa iyo, may isang uri ng katahimikan sa kanya kapag kasama ka. Nakatuon siya. Kahit maraming tao sa paligid, ikaw ang kanyang tinitingnan. Hindi dahil sinasadya niya ito, kundi dahil ganyan talaga ang nangyayari kapag ang puso ng isang tao ay naaakit. Ito ang tinatawag ng mga stoic na prosotse. Ang buong pagkakatanda sa isang bagay. Kapag naroron ka, naroron siya. Ganap hindi lang ang katawan niya kundi ang kanyang isipan. Napapansin mo ba ito sa babaeng pinag-uusapan natin? Kapag nagkwekwento ka, sinisigurado niya ba na walang nagagambala sa inyong pag-uusap? Itinatabi ba niya ang kanyang telepono? Tumitingin ba siya sa iyo nang hindi naghahanap ng ibang distraksyon? Ang atensyon ay hindi nakukuha. Ito ay ibinibigay. At kapag ibinigay ito ng buong buo, ito ay isa sa pinakamalinaw na senyal na maaari mong makita. Ikalawang senyales, ang paraan ng kanyang pagtawa. Hindi lahat ng pagtawa ay pantay. May pagtawang panlipunan, ang pagtawang ginagawa natin para maging magalang. Para hindi masinyasan ang ibang tao. Para sumama sa grupo. Ito ay mababaw, mabilis, at mawawala rin agad. Tapos may pagtawang tunay. Ang pagtawang hindi mapigilan. Ang pagtawang nagmumula sa isang lugar na mas malalim kaysa sa ulo. Kapag may gusto ang isang babae sa iyo, natatawa siya sa iyo ng mas madalas kaysa sa karaniwan. Natatawa siya sa mga bagay na hindi naman masyadong nakakatawa. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil nandoon ka. At ang presensya mo mismo ay nagdadala ng saya sa kanya. Ito sa isang bagay na hindi mapeke. Sinabi ng mga neurologists na ang tunay na ngiti, ang tinatawag na Duchenne smile, ay gumagamit ng mga kalamnan sa paligid ng mata na hindi kontrolado ng ating kalooban. Hindi mo ito maitago, hindi mo ito mapeke. Kaya kapag ngumingiti siya sa iyo at nakikita mo ang kulubot sa sulok ng kanyang mata, ang munting linya na nagpapakita na ang ngiti ay nagmumula sa loob, iyon ay katotohanan na lumabas kahit hindi niya sinasadya. Ang stoicismo ay nagtuturo sa atin na ang katotohanan ay palaging nagpapakita ng sarili. Ang ating trabaho ay hindi itago ito, kundi makita ito. Ikatlong senyales, ang kanyang katawan ay nagsasalita. Bago pa man magsalita ang bibig, nagsasalita na ang katawan. At kapag may gusto ang isang babae sa iyo, ang kanyang katawan ay may sariling wika na hindi niya laging kontrolado. Ang mga paa niya ay nakaharap sa iyo kahit nakaharap ang kanyang mukha sa ibang direksyon. Ito ay isa sa pinakamatibay na senyal sa body language, ang direksyon ng mga paa. Ang ating mga paa ay nagtuturo sa direksyon ng ating tunay na interes. Ang kanyang katawan ay bahagyang naglalapitan sa iyo kapag kausap ka niya. Hindi siya nagpapanatili ng malaking distansya.
komportable siya sa iyong espasyo. At kung minsan, naghahanap pa siya ng dahilan para lumpit. Pakita mo nga sa akin ang screen mo. Hintayin mo, may nasa ilong ka. Uy, malamig ba to? Ang kanyang buhok. Ito ay isa sa pinakakilalang senyal. Hindi ito sa palarang gawi. Ang pag-ayos o paghawak ng buhok kapag kasama mo ay isang neurological na tugon sa attraction. Ang eye contact na kapag may gusto ang isang babae sa iyo, ang kanyang eye contact ay may kakaibang kalidad. Hindi ito paligid-ligid. Hindi ito mabilis. Ito ay tumatagal ng 1 segundo ng mas matagal kaysa sa karaniwan. At kapag nakita mo ito, may isang bagay na parang kuryente na dumaan sa pagitan ninyo. Sinabi ng mga pilosopong Stoic na ang katotohanan ay nakatago sa mga simpleng bagay. Hindi sa mga malaking hestura. Hindi sa mga dramatikong pahayag. Kundi sa mga munting kilos na hindi pinag-iisipan. Ang mga kilos na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng isang tao. Ika-4 na senyales. Tinatandaan niya ang mga detalye. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang senyal na maaari mong maranasan. Kapag ang isang tao ay basta lang kaibigan mo, naalala nila ang malalaking bagay. Ang iyong pangalan, ang iyong trabaho, kung saan ka nakatira. Ang mga bagay na hindi mo maiiwasang sabihin sa isang pag-uusap. Pero kapag may gusto ang isang babae sa iyo, tinatandaan niya ang mga bagay na hindi mo inaasahang maalala ng kahit sino. Tinatandaan niya na sinabi mong ayaw mo ng coriander. 1 buwan ang nakalipas, tinatandaan niya ang pangalan ng pinakamabuting kaibigan mo noong high school na binanggit mo lang 1 beses sa gitna ng isang mahabang kwento. Tinatandaan niya ang paboritong pelikula mo na sinabi mo nang wala sa loob habang naghahanap kayo ng mapapanood. Tinatandaan niya ang petsa ng iyong examen, ng iyong presentation, ng iyong appointment. At nagtatanong siya kung kumusta na ang mga ito kahit hindi mo na binanggit pa. Ito ay hindi aksidente. Ito ay interes. Kapag pinag-iingatan natin ang isang bagay, napapansin natin ang mga detalye nito. Kapag pinag-iingatan natin ang isang tao, napapansin natin ang mga detalye niya. Sa pilosopiya ng Stoicismo, ito ang tinatawag na catharsis ng puso. Ang purong pagkagusto na walang halong interes o layunin. Kapag gustong-gusto mo ang isang tao, ang pagpuna sa mga detalye ng kanyang buhay ay natural at walang puwersahang nangyayari. Kaya kapag may isang babae na parang database siya ng lahat ng sinabi mo, palaging tandang-tanda kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito basta kaibigan lang. Ito ay isang tao na nagbibigay ng espasyo sa iyong buhay sa loob ng kanyang isipan. Ika-5 senyales. Hinahanap niya ang dahilan para makasama ka. Ang oras ay isa sa pinakamahal na bagay sa mundong ito. Hindi ito mababayaran. Hindi ito maibabalik. At ang paraan ng paggugol ng isang tao ng kanyang oras ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kanyang mga prioridad. Kapag may gusto ang isang babae sa iyo, hinahanap niya ang dahilan para makasama ka. Kahit ang dahilan ay maliit. Kahit ang dahilan ay halatang ginawa lang. Uy, pareho pala tayong dadaan sa ganyang lugar. Sabay na lang tayo. Mayroon akong sobrang pagkain, gusto mo bang pumunta rito? Parang boring ang araw ko, walang magawa. Anong ginagawa mo? Ang mga mensaheng ito ay hindi aksidente. Hindi ito basta simpleng pakikisalamuha. Ito ay mga pagtatangka, maingat, matalino, at maingat na pagtatangka para lumikha ng pagkakataon na makasama ka. At kapag kayo nga ay magkasama, pinalalawig niya ang oras. Hindi siya nagmamadaling umuwi. Hindi niya tinitingnan ang oras. Kahit malapit na siyang mahuli, may isang bagay sa kanya na ayaw pang umalis. Ihambing mo ito sa isang simpleng kaibigan. Ang simpleng kaibigan ay masaya kapag makasama ka, pero hindi naghahanap ng extra na pagkakataon. Hindi nag-create ng mga sitwasyon. Hindi nagpapalawak ng oras ng higit sa kinakailangan. Ang paghahanap ng dahilan para makasama ka, ito ay isang malinaw na pagpapakita ng pagnanais. At ang pagnanais na iyon ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ika-6 na senyales. Ibinabahagi niya ang mga bagay na hindi niya sinasabi sa lahat. Mayroong mga bagay na ibinahagi natin sa lahat. At mayroong mga bagay na ibinahagi natin sa iilan lang. Kapag may gusto ang isang babae sa iyo, dahan-dahan kang ino-invite sa pangalawang kategorya. Sinasabi niya sa iyo ang mga bagay na hindi niya sinasabi sa ibang tao. Ang mga pangarap niya. Ang mga takot niya. Ang mga bagay na pinagsisisihan niya. Ang mga bagay na nasaktan sa kanya noong nakaraan.
ang mga parte ng kanyang buhay na hindi niya basta ibinabahagi sa kahit sino. Bakit ganito? Dahil ang vulnerabilidad ay isang pagpapakita ng tiwala. At ang tiwala ay hindi basta ibinibigay. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng oras, ng konsistensya, at ng nararamdamang kaligtasan. Kapag nararamdaman ng isang babae na ligtas siyang maging tapat sa iyo, na hindi ka manlalait, hindi ka manghuhusga, at hindi mo gagamitin ang kanyang mga kahinaan laban sa kanya, bubukas siya sa iyo ng mas malalim kaysa sa kahit kanino. At kapag binuksan kanya ng ganito, ito ay mas malalim pa kaysa sa lahat ng ibang senyal. Sapagkat ang katawan ay maaring magsinungaling, ang ngiti ay maaring peke, ngunit ang mga lihim, ang mga tunay na lihim na ibinahagi sa gitna ng gabi, ang mga kwento na hindi niya sinabi kahit sa kanyang pinakamatandang kaibigan, hindi mo ibabahagi iyon sa isang taong wala sa iyong puso. Sinabi ni Seneca, ang pinakadakilang katibayan ng pagmamahal ay ang pagbubukas ng sarili sa isa pa, ang pagpayag na makita kanila ng buo, kasama ang lahat ng iyong kaguluhan at kakulangan. Kapag ginagawa ito ng isang babae para sa iyo, huwag mong balewalain. Ito ay isang regalo. At ang mga regalo na ganito ay hindi karaniwang ibinibigay. Ikapitong senyales. Siya ay nagiging iba kapag may ibang babae sa paligid mo. Ito ang senyal na madalas na hindi nakikita ng mga lalaki dahil hindi nila alam kung ano ang hinahanap nila. Kapag lumalapit sa iyo ang ibang babae, kahit kaibigan lang, kahit walang nararamdaman ang isa't isa, may isang sandali ang babaeng pinag-uusapan na nagbabago. Hindi ito maingay. Hindi ito dramatiko, hindi siya sisigaw o maiinis ng hayagan. Ngunit mapapansin mo ito sa mga munting bagay. Magiging mas tahimik siya ng kaunti. Mag-e-engage siya sa ibang pag-uusap. O kaya naman magiging mas masayahin siya. Mas malakas ang pagtawa, mas maliwanag ang boses, na parang gustong ipakita na hindi siya apektado. Kapag naalis na ang ibang babae, babalik siya sa dati. At minsan magtatatanong siya, pabiro, mabilis, parang hindi naman importante. Sino yon? Or matagal na kayong magkakilala. Ito ay hindi insecurity. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang likas na reaksyon ng isang puso na may pinoprotektahang bagay. Sinabi ng Stoicismo na ang jealousy, sa pinakasimpleng anyo nito, ay isang senyal ng kung anong pinahahalagahan natin. Kapag walang pinahahalagahan, walang jealousy. Kapag may pinahahalagahan, may reaksyon. Ang reaksyon ng babaeng iyon sa presensya ng ibang babae sa paligid mo ay nagsasabi ng isang bagay na hindi niya sasabihin sa salita, mahalaga ka sa kanya. Ikawalong senyales, tinutulungan kanya nang hindi ka humihingi. Ito ang senyal na madalas na itinuturing ng mga lalaki bilang bait lang siya. At kaya hindi nila ito nabibigyang tamang interpretasyon, pero may pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mabait at ng aktibong pagnanais na mapabuti ang buhay ng isang tao. Kapag may gusto ang isang babae sa iyo, hindi niya hihintayin na humingi ka ng tulong. Makikita niya ang iyong pangangailangan kahit hindi mo ito sinabi at gagawa siya ng paraan. Nakita niya na stressed ka ngayong linggo? Nagpapadala siya ng pagkain o nagtatanong kung kumain ka na. Alam niyang mayroon kang importante na presentasyon? Magpapadala siya ng mensahe ng good luck kahit hindi mo ito binanggit sa kanya ngayon. Narinig niyang hindi ka mahimbing matulog? Magagawa niyang mag-alok ng pakikinig, ng kausap, ng presensya, hindi dahil obligado siya, kundi dahil gusto niya. Ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Ang pagtulong na nagmumula sa tunay na pagmamalasakit. Ito ay isa sa pinakapurong anyo ng pagmamahal. At kapag ginagawa ito ng isang babae para sa iyo ng palagi, ng konsistente ng walang hinihintay na kapalit, huwag mong ituring na basta lang, mabait siya. Tingnan mo ang lalim ng pagmamalasakit na iyon. Tanungin mo ang iyong sarili. Gaano karaming tao ang kumikilos ng ganito para sa iyo? Karamihan sa atin mabibilang sa isang kamay ang mga taong talagang nagmamalasakit sa atin ng ganito. Ika-siyam na senyales. Ikinukwento kanya sa mga taong mahalaga sa kanya. Ito ay isa sa mga senyal na kapag napansin mo, dapat mong seryosohin. Kapag may gusto ang isang babae sa iyo, nagsisimula siyang ikwento ka sa mga taong mahalaga sa kanya, sa mga kaibigan niya, sa mga kapatid niya, at kung malalim na ang pagtanggap, pati na rin sa kanyang pamilya. Hindi naman direkta, hindi naman, uy, gusto ko tong lalaki na ito. Kundi mas subtle. Nabanggit ko sa kaibigan ko yung sinabi mo tungkol sa... O, sinabi ng kapatid ko na nagpapatingin siya sa doktor, parang yung kwento mo, ito ay nagpapakita ng isang bagay.
Nandoon ka na sa kanyang isipan kahit wala ka. Kapag nasa trabaho siya, kapag kasama ang mga kaibigan, kapag nagkukwentuhan sa pamilya, naiisip ka niya.